first evidence of the wisdom of God is peace and order. Kaya pag maraming kaguluhan, walang order, their wisdom. At maaaring ang mga taong nandoon, hindi nila ina-acknowledge ang Diyos. Kapag maraming kalat, there's no wisdom. Maaaring hindi nila ina-acknowledge ang Diyos. Kaya ito po ang unang ebidensya na nandoon ang wisdom of God. Na ang Diyos ay nandoon, ang presensya ng Diyos ay nandoon. Nananahan ang Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa na nandoon because there is peace in order. Do you have peace in order at your home? Do you have peace in order at your, halimbawa sa inyong pinapasukan, pinagtatrabahuhan, in your community? And that is why we are praying, mga kapatid. Everyone, especially yung mga nasa leadership, they need the wisdom of God. Every institution, for that matter, kailangan po nila ang wisdom ng Diyos. Lalong-lalo na po yung mga nasa leadership, yung mga nasa pamunuan. Kasi pag wala po yon, walang peace in order. Wala po. Kasi wala po ang wisdom of God. Tingnan po natin, maganda po yung binahagi po ni Pablo dito sa Ephesian Church. How to live life wisely. Meron pong 4 steps. Ilan po? Ilan pong hakbang? Ilang hakbang? Ilan po? Ilan? Okay, 4 na hakbang. Paano mamuhay ng may karunungan, living life wisely? Ano ho? Dito po sa Ephesians 5:15 to 21. By and by, pupuntahan po natin yung mga talata. Hindi na po natin mabasahin yung buo. Pero mamaya-maya po, puntahan po natin yan. Habang tayo po ay dumadako doon po sa mga iba't ibang puntos na binigyan din po dito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Unang-una po, unang-unang hakbang, paano po mamuhay ng may karunungan? Mga kapatid, dapat maunawaan po natin that life is a gift from God. And that is why we need to live our lives as a gift from God. Because life is a gift. Ang buhay po natin, iyan ay kaloob, regalo ng Diyos. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Buhay. So, life is a gift. Kaya mahalaga po ang buhay. Mahalaga po ang buhay. Pag wala ang wisdom ng Diyos, ang buhay, hindi mahalaga. Nothing. Useless. Hindi binabalyo yung life kasi lack of wisdom. Kaya mahalaga po ang wisdom of God. Kasi maunawaan po natin na ang buhay natin ay kaloob ng Diyos. Kaya doon po sa verse 16, binanggit po ni Paul, nabi po niya, making the best use of our time. Ano? Doon sa verse 16. Kung babasahin po natin ang buo, making the best use of your time because the times are, ano? The times are, masasama po ang mga araw, ang panahon. No? Andiyan po, laganap po ang kasamaan. Kaya gamitin po natin ang ating oras na may karunungan. Ano? Yan po ang sabi nga sa mga taga-Ephesians. At sa ngayon po, alam ko po na nangungusap po ang Diyos about sa atin. Gamitin po natin ang ating oras. Ano? Kasi life is about time. Ano? Ang isang taon ay 8,760 hours. Pag ikaw ay naka-10 taon na sa lupa, ibig sabihin, ikaw ay naka-80,760 na oras dito ang tinagal mo. So, multiply mo na multiply because life is about time. Ano? Ang isang taon, ang equivalent niya ay 8,760 hours. So, life is about time. Kaya, making use of our time to the best that we can, pakahalaga po. Kasi lilipas po ang oras, lumilipas ang buhay natin, hindi natin nababantayan. Ano? Patuloy na tumatakbo ang orasan at nadadagdagan po tayo ng edad.
nagkakaedad po tayo. So lumilipas po ang mga panahon, mga kapatid, at kung hindi po tayo mamumuhay wisely, ano po mangyayari? Nasayang po ang ating panahon. Darating ang panahon, ilalagay doon sa libingan, sa libingan ng bawat isa, yung taon ng kapanganakan, birth date, at taon ng kamatayan. Halimbawa, ipinanganak itong namatay, 1920. No? Tapos, namatay, 2020. Ilang taon siya? 2020 namatay. 1920 pinanganak. Ha? 100. No? Di ba? May das. Oho. So, ibig sabihin, yun ang makikita natin. Ngayon, yung pagitan ng 1920 at 2020, that's 100 years, paano ipinamuhay yung buhay na yung 100 taon? Grabe. Ang sabi dito, making use to the best that you can. Yung paggamit mo ng oras. Kasi darating ang panahon, tapos hanggang dito lang. Yun, 2020 siya eh. 1920 pinanganak. Wow, grabe naman yun. Ganda no, 100. Oho. Pero lahat ay magkakaroon ng sa kanya 2020. 1920, das 2020. Oh, hanggang doon lang, mga kapatid. So paano niya ginamit yung 100 taon? Ito pa yung nagamit niya ng maayos, best na paggamit ng oras niya. So mga kapatid, darating ang panahon, maganda kung nakasulat doon sa libingan, no? He made use of his time, of her time, to the best that he or she can. Maganda may nakatatak doon, no? Yung nakalagay sa verse 16, nagamit niya ang oras niya ng mainam, maayos. Amen. Maganda may nakalagay doon, mga kapatid. Di ba? Meron na ba kayo nakitang libingang ganon? May nakasulat na ganon? No, gusto nyo, pasimulan natin eh. Pag dumating ang panahon, tayo na eh. Di ba? Oy, sulat po yan sa libingan ko ha. Ibig sabihin, walang nasayang na panahon kasi meron tayong wisdom na nagmumula sa Diyos. Nagamit natin ang mainam, maigi, mga kapatid, to the best that we can, yung time na ibinigay ng Diyos, ilang taon man yan. Yan ba ay 80, 90, 100? Ilang taon man yan? Si Jesus, ilang taon? Maiksi lang. 33 and a half? Maiksi lang. Pero nagamit niya ng mainam na fulfill niya ang mission niya sa mga taon na kanyang nilagay dito sa lupa. Life is a gift, mga kapatid. Kaya huwag nating hayaang ito ay may squander. Ito ay mabaliwala, gamitin po natin ng may karunungan ang ating mga panahong ilalagak dito. When you can manage a day, you can manage your life. Kapag hindi po nyo alam ang gagamitin nyo, yung isang araw, pag may sablay sa isang araw, araw-araw, no, magiging routine ng buhay mo, so it will affect your life. So if you can manage a day, tama ang paggamit mo ng 24 hours mo, you can manage your life. Meron pong direct effect yan. Pag hindi alam ng isang tao paano niya gagamitin ang araw niya, saan niya gagamitin ang kanyang 24 oras, malabo na maging maayos ang kanyang buhay. So maaaring walang peace in order, walang orderliness, walang kaayusan, ang magiging buhay niya. Because hindi niya na-manage yung, nagpapasimula kasi ang buhay natin sa oras. No? Bawat oras, bawat araw, yan ang buhay natin. Kaya po, kung paano natin ginagamit ang ating oras, ang ating araw, bawat araw, yan ang magiging buhay natin, mga kapatid. So kung nagagamit po natin ng maayos yan, like, for example, today, this morning, nandito po kayo. So ibig sabihin, maganda po ang nagawa nyo, ang pangangasiwa sa inyong oras sa araw na ito. Kasi pumunta po kayo dito at hindi po yan masasayang.
Yes, hindi pa masasayang yan. Yung ilalagak nyo na oras na nandito kayo, kanina nagkaroon po tayo ng corporate worship, di ba? Nagwo-worship tayo sa bahay, mag-isa lang tayo, 2 lang kayo, 3 lang kayo, pamilya kayo, no? Konti lang kayo, mag-isa ka lang siguro. Pero dito, corporate worship. The more na nai-encourage tayo, kasi nakikita natin si kapatid, oh, grabe, bigay na bigay sa pag-worship. No? Hindi tayo na-inspired, yung mga nanonood lang, nakaganon lang. Di ba? Huwag kayong tumingin doon. Hindi kayo ma-inspired. Tumingin kayo doon sa inspired mo worship. Kung gusto nyo ma-inspired sa corporate worship, tingnan nyo si Lord. At medyo mapalingi kayo sa gilid ninyo. Kaya maganda, sabi nga ng worship leader kanina, close your eyes. Kasi baka may makita kayong hindi ka inspired. Nakaganon, kung ano nung kinakalikot, ginagawa. Worship na, hindi nagwa-worship. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na nandito kayo, you are making use of your time to the best that you can. Pwedeng pumunta kayo dito, pero ano ang napala nyo? Nag-worship ka ba? You join the corporate worship? Sasabihin nyo, si pastor nagsisermon na talaga. Di ba? Kanina parang okay yun. Binabasa lang yung okay yun, gusto ko yun. No? Take note ko yan. Pero ngayon parang, teka, iba na itong sinasabi ni pastor. Parang tinatamaan na ako dito. Yan. Ibig sabihin, you're making use of your time to the best that you can, mga kapatid. So, hindi ibig sabihin, garantiya na pumunta ka sa isang gathering, nandun yung wisdom, nagamit mong maigi ang oras mo na tama. Kasi kung pumunta ka doon, wala kang napala. Nanood ka lang, observer ka lang, so wala kang na-receive mula sa Panginoon. Dapat samantalahin po ninyo, sabi dito. Samantalahin po natin, redeeming the time. Sa ibang version, redeeming the time. Grab every opportunity dahil masasama ang araw. At yung oras na lumipas, hindi mo yon mahahawakan. Pag lumipas yon, hindi mo na yon mababalikan. Lumipas na eh. Nothing will ever dominate your life unless it happens daily. So laging daily. Kanina, yung manage your life a day, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, nandito, ano ang gusto nyong mag-dominate, mamayani, mag-domina sa buhay ninyo? Nagyayari yan sa araw-araw na ginagawa nyo. So makokontrol kayo. Ano yung araw-araw na ginagawa nyo? That will control you. Magdodomit yan. Halimbawa, mahilig ka sa laro. Araw-araw hindi ka nag-a-absent sa laro. Ano ba mga laro ngayon? Yung patok. Wala, Mobile Legends, wala na eh. Halimbawa, araw-araw ka talaga, yan, hindi ka uma-absent yan. Naglalaro ka yan. Yan ang magdodomina sa buhay. Kasi araw-araw ginagawa mo eh. Pero kung gusto mo mag-dominate, mag-control sa'yo, salita ng Diyos, Spirit of God, nandyan lagi ang salita ng Diyos. Alam nyo nowadays, itong talaga eh. Ito talaga ang bakbakan, dito talaga ang battleground eh. Ito talaga yung pakikipaghamok. Maraming Kristiyano, wala na, salita ng Diyos. May mga ibang nagdo-dominate sa kanila, nagko-control sa kanila. Yung araw-araw na ginagawa nila. Dapat yung salita ng Diyos, kaya nga may daily devotion na tinatawag. Para yan ang mag-dominate sa atin, control sa atin. At mapapaayos tayo niyan. Maayos ang buhay natin. Maayos ang future natin yan. Maayos ang pamilya natin. Maayos ang trabaho natin. Maayos ang mga ginagawa natin. Pero kung magdo-dominate sa atin, halimbawa, yung mga kinahuhumalingan ng mga tao ngayon, maapekto ng trabaho mo, maapekto ng relationship mo sa asawa mo, sa anak mo, maapekto lahat, buhay mo, health mo, maapekto lahat. Gusto ba niyo yun? Hindi ito makakabuti. Mga kapatid. So ano man nagdo-dominate sa atin, it happens daily. Hindi yan nagpapasimula na bigla. Araw-araw yan. Yan na lagi ang nagiging routine ng buhay mo. Hindi nawawala sa buhay mo. Anong bagay sa buhay niyo ang lagi niyong ginagawa araw-araw? Tingnan nyo, kasi possible na yun po magdo-dominate sa inyo. Lalo na yung parang hinahanap-hanap na ninyo, parang pag hindi gawa ng isang araw, parang may kulang. Ano kaya yun? Chismis? Pwede? Hindi na daw. Pag araw-araw nagchichismis ka, yan ang magdodominate sa buhay mo.
Lagi ka nagsasabi ng mga fake news kasi nakukuha mo yan sa social media, no? Share mo yung fake news. Kung ano yung mga awayan sa social media, yun ang sasabihin mo. So ano yun? Lagi ka nag-gather, no? You're gathering fake news. Nag-gather ka ng mga bagay na hindi kaya-aya. Ano yung nagdo-dominate sa atin? Kasi it happens daily. So malaki po ang kinalaman niya sa magiging buhay natin. Nothing will ever dominate your life unless it happens daily. Gusto natin tayo mapuspos ng banal na espiritu. Pero kung araw-araw hindi ka naman nakikipagniig, hindi ka naman lumalapit sa Kanya, hindi mo naman siya ina-acknowledge daily, paano ka mapupuspos ng banal? Kung araw-araw hindi ka naman nagpupuri, sumasamba sa Diyos, paano ka mapupuspos ng banal na espiritu? Di po ba? Gusto mo talagang magkaroon ng divine knowledge, gusto mo magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Paano yan mangyayari kung hindi mo ginagawa araw-araw na nagde-devotion, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi mangyayari. Naunawaan po niyo ako? Nakukuha po niyo? Kasi it happens daily. Sino pong gusto niyo na mag-control sa buhay ninyo? Sino pong gusto niyo na magdomina sa buhay nyo? Dapat araw-araw po sinisik po nyo siya. Dapat araw-araw sinusundan po nyo siya. Kung gusto nyo mag-dominate sa inyo, ay ang Diyos, araw-araw hanapin po niya. Araw-araw isik po nyo siya sa pamamagitan ng prayer, ng kanyang salita, devotion, meditation. Kasi gusto nyo na kayo'y pangunahan ng Diyos. Siya ang mag-control sa buhay nyo. Ang banal na Espiritu ang siyang maging gabay nyo. So araw-araw dapat sinisik po natin siya. At yung wangis ni Kristo makakapa sa atin. Madali pong mahalata kung sino nagdo-dominate. Tingnan niyo ang katabi niyo. Di ba kamukha ng artista? Buhok, lips, di ba? So ibig sabihin, ito lagi sinusundan. Siya ay avid followers. Siya talaga ay followers nung iniidolo niya. Kasi lahat ginaya na eh. Salita, ilong, lahat ng question ginaya na eh. So yun na nagdo-dominate sa kanya. Madaling mahalata eh. Madaling mahalata. Pwedeng mahalata yan kung pera ang nagdo-dominate. No? Umaga pa lang, kagigising pa lang, pera na ang nasa isipan. Pera na ang hinahanap. Saan kaya makakakuha ng pera? Saan kaya may pagkakakitaan? Pera ang nagdo-dominate, di ba? So madali po. Pag nagsalita yan, madaling mahalata, mga kapatid. Sino nagdo-dominate? Pero nagpasimula yan doon sa araw-araw. Hindi po yan bigla. Ano ho? So mahalaga po na magkaroon po tayo ng wisdom galing po sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, how to live life wisely. Pangalawang hakbang, work hard to get to know God. Sa pagkakaroon po ng wisdom, we need to work hard. At kinakailangang hard worker po tayo. It's a matter of the heart. Hindi lang hard working, no, masigasig, masipag, pero hard worker ka. It's a matter of the heart, puso. Kasi maraming hard worker, pero malayo ang puso. Magrereklamo yan. Pag ang puso, wala doon. Ano ho? Magiging ibang intensyon ng motibo dahil hindi siya hard worker. Siya ay hard worker lang. So mahalaga po yung puso sa ating pong paggawa. Para po magkaroon ng wisdom of God, hindi po yan nakukuha ng overnight. Magpe-pray ako overnight prayer, kuha ko na lahat yan. Hindi po. It takes a lot of neology aside from theology. Neology. Ibig sabihin, prayer. It takes a lot of fasting. Remember Daniel? Meron po siya'y punong-puno ng karunungang wisdom. Ang sabi po, kung bakit napili sila at ang kanyang kasamahan na tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, dahil meron, punong-puno, puspos sila ng karunungan. Kung bakit pinili yung 7 sa Book of Acts, sila ay may wisdom, mga kapatid. Hindi po yun automatically nakuha ng biglaan. It takes a lot of neology. It takes a lot of seeking God. Asking for His guidance, revelation. Mga kapatid. Kaya,
to get that wisdom, mga kapatid, kung paanong hindi ganong kadali na the wisdom of God, Jesus Christ, ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, hindi po ganong kadali yun. Namatay sa cross, mga kapatid. So to get the wisdom of God, hindi po makukuha ng overnight yan. Hindi po yun makukuha ng pupunta lang kayo ng church every Sunday, uupo kayo tapos uuwi na kayo. Hindi po. Mag-e-effort po tayo. Mag-persevere po tayo. It takes a lot of fasting. Remember Daniel? Remember Moses? Elijah? Jesus himself, nag-ayuno po siya. Sila yung mga 40 days, 40 nights. Moses, Elijah, Jesus Christ. So meron po tayong 21 days. January, next month, meron na ulit. Marami sa atin gusto ng karoon ng Diyos, pero ayaw nung process. Yung dapat daanan. To have that wisdom. Ano? Gusto natin, madalian lang. Madali nating makuha. Mga kapatid. So, hindi po ganong kadali yan. So, ang iba pa sa atin ay, we need to sacrifice. Ga-absent ka sa ganito, just to attend training, seminars, conferences. Bakit? Gusto mo talagang makatanggap ng revelation, wisdom from God. Gusto mo mabago ang buhay mo. Hindi ka na maging katulad ng dati. So, you will sacrifice. Magsasacrifice ka. Oo, kailangan po yun. Pag ganun tayo, ibabalyo po natin ang word. Ibabalyo po natin ang gathering, training. Ibabalyo po natin ang cell group, attending cell group, kasi doon, makaka-receive ka doon no, ng word of God. Ibabalyo po natin yan. Pero pag hindi po natin ito naunawaan, hindi po natin ibabalyo yan. Umatin ka't hindi, okay lang. Opo. Opo. Relax lang tayo. Pero pag mabigat ang problema natin, pupunta tayo. Opo. We need to work hard. Gusto mo ma-promote ka? Nagtatrabaho ka? Pabanjing-banjing ka lang? Gusto mo, ikaw ay estudyante, nasa top 10 ka, okay, mag-excel ka sa studies mo, pero pabanjing-banjing ka lang, papasok ka o hindi, mag-study ka hindi. You need to work hard. Ang work, bago pa nalaglag ang tao sa kasalanan sa Genesis, meron ng work. You want to become an engineer someday, no? Lawyer, teacher, no? Nagagamitin ng Panginoon. You want to become a doctor, nurse, you need to work hard. You need to study hard. Ang work, part natin yan. Becoming work, meaning becoming a person you want, God wants us to be. Not only, what do you want to be? Because God wants us to be. Kung anong gusto ng Diyos na maging tayo. And that is why we are working. Nagwo-work tayo. Because work meaning becoming what God wants you to be. Kapag yung ninanais mo, ginugusto mo, kung bakit ka nagwo-work, ay nagtugma doon sa ninanais ng Diyos na gusto niya para sa'yo, there's provision. Wow, walang makakaharang yan. May provision. Kapag yung ninanais mo, yung dinidream mo ay tumugma doon sa ninanais ng Diyos sa buhay mo, wow, grabe, sapul na sapul. May provision. Wala kang pangangambahan, wala kang worry, pagkabalisa, dahil tumugma eh. Pero kapag yung ninanais mo, dinidream mo, ay sa iyo lang, hindi tumugma sa gusto ng Diyos, pwede ka rin magtagumpay, makamtan mo yun, pero may kulang. Because ang significance ng buhay natin ay nasa fulfillment ng purpose ng Diyos sa atin. Darating yung panahon, kala mo successful ka. Nakamtan mo yung dinidream mo, yung pangarap mo. Pero hanggang doon lang pala yun. Magdaday down yun, saglit lang yun. Saglit lang. Nakamtan mo to, nagkaroon ka ng ganito, pero wala yan. 1 linggo, masaya ka. 1 buwan, nakapasa ka sa ganito, 1 linggo, ang taas ng talon mo. After a week, after a month, wala na.
Wala na. Mga kapatid. So magdaday down po yan. Kasi hindi tumugma doon sa ninalayo ng Diyos sa buhay mo. Ano ho? Kaya maraming tao, failure sila. At the age of retirement, parang hindi fulfilled ang buhay nila. Bakit? There's something lacking. Nakalimutan nila ang Diyos. Pero kapag hindi mo nakalimutan ng Diyos, si Lord ang kasakasama sa lahat ng endeavor mo, wow! Pag dumating ang panahon na yon, wow! Fulfilled ang buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang dito sa buhay sa lupang ito, pero kahit sa buhay sa eternity. Fulfilled. May kasakdalan, may katuparan ang buhay mo, mga kapatid. So, kailangan magtiyaga po tayo, mag-persevere po tayo. Huwag po kayong manawa, huwag kayong magkaroon ng kapaguran. Kung napapagod man kayong katawan nyo, magpahinga kayo, pero yung espiritu nyo, dapat lalo mag-desire tayo kay Lord. Oh. Desire more. Huwag kayong hihinto. Kasi hindi pa natin na-exhaust lahat ng mga bagay. Yung yaman ng salita ng Diyos, yung hiyas, hindi pa natin, kaunti pa lang ang nakukuha natin. In our lifetime, hindi natin makukuha lahat yun. Kaya, gamitin po natin ang oras natin, panahon natin, ng mainam. With all the wisdom na nagmumula po sa Diyos. Pangatlong hakbang po, let your faith transform you. How you live. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. The seasons of your life will change every time you use your faith. Magbabago po yung season of your life. Bakit? Kasi may mga bagong dimension po. Every year, every moment, kasi merong kang pag-angat, paglago sa iyong pananampalataya. Kaya dati nandito ka sa level na to, mga kapatid. Dati nandito ka dito. Pero umakbang ka sa pananampalataya, nagagawa ko na ngayon niya. Dumating ang panahon, itong level na ito na naman. So, umaangat po, mga kapatid. Kaya natatransform po tayo. So, our season of life will change every time we use yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng ano? Ng ano? Ng ano? Chismis? Ng ano? Point of view ng sa social media? Ng ano? Mga point of view, mga ano? Pakikinig ng ano? O yun. Ayan. Hindi talaga niya atin matatakasan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Walang ibang hamaraan. Ano ho? Walang iba eh. Walang iba talaga. Babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Gusto nating lumago, tumibay. Nagmula ang pananampalataya. Kaya ka nanampalataya, nakarinig ka ng salita ng Diyos eh. May nagbahagi sa iyo. Nakadalo ka ng Bible study, ng cell group, umating ka ng camp, no? May nag-share the Word of God. So narinig mo. At karoon ka ng pananampalataya. At kinakailangang tuloy-tuloy ka para lumago, tumibay ka. Lumago ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Tayo po ay tuloy-tuloy na nababago, natatransform, mga kapatid. Hindi na tayo umaayon sa takbo ng salibutan ito. Iba na ang pamumuhay natin because we are living wisely. Maayos na po natin nagagamit ang ating mga panahon. Hallelujah. So yung pong pananampalataya. Kaya sabi po niya, ito, verse 18. Tingnan nyo progressive ang church ng Efeso, Ephesian Church. Malago. Pero merong binanggit si Pablo. Ito nagbibigay ng idea sa atin. Teka, ito pala yung kahinaan ng Ephesian Church. Ito, stop getting drunk. Aba, maraming nalalango pala dito. Maraming manginginom. Ang Ephesian Church, tingnan nyo ito lang ang negative na binanggit dito. Nagkaroon tayo ng idea ngayon, sa bawat church kasi, may mga weak points yan. Walang perfect eh. Sa Bignay kaya, kung susulatan ang to the church at UPCI Bignay, ano kaya yung kahinaan ng UPCI Bignay? Sa palagay nyo, ano kaya? To the church at UPCI Bignay, napapansin ko, na marami sa inyo ay
nagiging abala na sa social media. Pwede? Pwede? Pwede kaya? Hindi na kayo nagde-devotion. Pwede kaya yon? Pwede kaya yon? Sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Ilan na lang dito ang nagde-daily devotion? Ilan na lang dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Daily ha, araw-araw nagde-devotion. Ilan? Isa? Dalawa? O, kita nyo. Ilan na lang? Dalawa lang, tatlo, apat. Kung susulatan ng UPCA Pignay, ang Ephesian Church, stop being drunk. Kung susulatan tayo, kasi may kanya-kanya ang church eh. May kanya-kanyang dapat ayusin. At kailangan natin ng wisdom of God para ito ay maayos, magkaroon ng order. So kinakailangan mabuksan tayo, ma-realize natin. Marami nang nagugumon at nawawala ng panahon sa pagde-devotion, pag-meditate ng salita ng Diyos. Marami na rin ang nawawala ng panahon sa pananalangin. Mga kapatid. So ang Ephesian Church, sabi dito, stop getting drunk. So sila ay nandoon. Marami sa kanila, nagiinom at nalalango sila. Nalalasing talaga, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Pablo dito, stop getting drunk. Kung walang ganon sa Ephesian Church, hindi niya sasabihin to. Hindi niya sasabihin. So marami sa kanila drunkard. Hindi lang occasional drinker. Drunkard talaga. Ano pa kaya ang sasabihin? Kung susulatan ang UPCA Bignay, to the church at UPCA Bignay, masyado na kayo nagugumon sa larong basketball. Pwede? Nalilimutan na ninyo ang mag-devotion. Puro kayo basketball. Pwede kaya yon? Sabi ng mga nanay, ay hindi kami pastor. Yes, sila lang yan mga nandyan. To the church at UPCA Bignay, kayo ay pumupunta lang sa church kapag may sport fest. Pag tapos ng sport fest, nasaan kayo? Pwede? Pwede? Pwedeng ganun ang sulat? Bakit ganun kayo? Iniwan na ninyo ang inyong unang pag-ibig. Pwede kayang ganun? Kasi pumupunta ng church, ng cell group, kapag may laro. Pag walang laro, magtapatan tayo. Huwag naman kayong kwan. Litaw na yan, hindi naman may kakailayan eh. Litaw na yan mga kapatid. Ang mahirap pag hindi tayo umamin. Pwede kayong, Amen, yes Lord, Amen. Pero pag hindi kayo umaamin, wala tayong mararating. So kailangan pong ma-realize natin, kasi sinulatan niya ang Ephesian Church eh. Marami sa kanila, grabe, stop drink nga eh. Grabe sila mag-inom. Mga kapatid, dito wala naman masyado. Sigarilyo dito. Wala masyado naninigarilyo dito. Mga ilan-ilan na yata dito naaamoy kong sigarilyo eh. Mga 2, 3 siguro. Yan. Oh, hindi majority. Konti na lang, di ba? Matatanggal na yun, di ba? Kasi madaling maamoy yung sigarilyo, pati alak eh. Oh, so madali yung maamoy. Yung sigarilyo. So marahil yun ang isusulat sa atin. Ang Ephesian Church, talagang sabi dito, ito ay naglilid sa inyo sa wild living. Tama? Hindi magiging maayos. Walang wisdom eh. Kapag ikaw ay nalulong sa ganyan, walang wisdom. Magugulo ang buhay mo, gulo ang pamilya mo. Uwi ka sa bahay nyo, hapay-hapay ka. Buti kung makauwi ka pa, doon ka sa kanali. Oh. Wala. Papasok ka sa trabaho, may hangover ka pa, para kang tinukla ng ahas. Ganon. Alam nyo, ganon ang mga manginginom. Ngayon kung ikaw ay babad sa social media, lalo ikaw ay engross, may addiction ka na sa laro. Pagpasok sa school, tulala ka. Pagpasok sa trabaho, tulala, lutang. Ganon din ang epekto niyan. Ano mangyayari sa buhay natin? Pupunta ka sa church, dito ka pa matutulog. Mga kapatid, so ano man, kung ito may sa pag-iinom, paninigarilyo, o pagkalulong sa mga social media, sa mga laro, may addiction, paras lang epekto niyan, magugulo buhay mo. Yung pangarap mo, hindi matutupad dyan. Hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Hindi ka magiging ayos sa trabaho. Ay, lutang ka eh. Tatawagin ka ng boss mo, ng manager mo. Lutang ka, ano po, tinatawag po niyo ako? Ako po ba? Ako po ba? Oo, ikaw nga! Nasaan ka ba? Nandito ka, physically present, pero yung utak mo, nasaan ka? Nagliliwaliw.
Ako po ba? Lutang eh. Lutang, kausapin ni nanay yung anak niya. Ha? Bakit? Hindi natulog ng gabi yan. Babad yan. Masisira buhay. Kaya sabi dito, mga kapatid, ito po ay maglilid sa wild na pamumuhay. Walang direksyon. Pag wild ang living, ibig sabihin, no focus, no direction. Paano mararating yung pangarap, yung dinidream? Wild eh. Walang vision yan. Pag wild ang pamumuhay, walang vision. Walang wisdom. Walang wisdom. Ang sabi dito, sa halip na ikaw ay mapuspos ng kung ano-ano, ikaw ay ma-engross dyan, ikaw ay mapuspos ng Espiritu dapat. Amen. Yan. Kaya yan ang ipapalit mo. Sa halip na ikaw ay araw-araw nagbabad sa kung ano-ano, araw-araw magbabad ka sa banal na Espiritu sa salita ng Diyos. Yan. Araw-araw. Dapat daily. Amen. Para ikaw ay mapuspos. Pag hindi ka araw-araw nagbabad, hindi ka mapupuspos. Mga kapatid. Ikaw ay unti-unting mauupos kaysa mapuspos. Mawawala yung buhay. And finally, mga kapatid, to live a life wisely, may pang-apat po dito na binanggit po si Pablo sa mga taga-Epeso. Ang apat, doon po sa bandang huling mga rata, verse 19, 20, 21. So ito po ay patungkol po sa pagkukumit po natin sa church. Matapos po yung inyong covenant sa Panginoon, committing your life to Christ, you need to commit your life to the church community. Amen. So mahalaga po ang church. Mahalaga po na tayo po ay nagko-commit sa isang local church. So after your commitment to Christ, you need to commit yourself to the church. Katulad kanina, binanggit po yung kanina corporate worship po yun. Kaya binanggit po dito sa verse 20, beginning 19, sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves. Kita nyo community na yan. Hindi na individual. Singing and making melody to the Lord in your hearts. So you will consistently give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus the Messiah. And you will submit to one another out of reverence for the Messiah. So ito po ay about the community. Dito na po, corporate na po sa church. So kinakailangan po nating mag-commit sa church. Matapos po kayo mag-commit kay Christ, nagkaroon po kayo ng connection, kinakailangan mag-commit po kayo sa community. Community of believers. Ano yan? Kaya meron po tayong small group at large group. Magko-commit po tayo dyan. Alam nyo, kapag kayo ay hindi po kabilang doon po sa community, mangya po kayo. Hindi po nyo kakayanin. Madali po kayong silatin ng kaaway kasi mag-isa lang po kayo. Dapat you belong to a community. Kaya nga ngayong unang linggong ito, meron tayong tinatawag na Ano yun? Every first Sunday lang ginagawa natin. Ano yun? Communion. Santa Cena. Communion. So, tayo po ay nakipag-covenant kay Lord. At tayo po ay meron din pong covenant, commitment sa isa't isa. Bilang isang community. Tayo po ay kabilang sa isang komunidad, community of believers. So, kailangan po natin yon. Kailangan po natin. Kaya, at dito po, may awitan tayo. May tugtugan. Kaya sabi dito, sing psalms, hymns, and spiritual songs among yourselves, singing and making melody in your heart. So tayo po ay nagkakaroon po ng pagsasama-sama, mga kapatid. So 2 ordinances po ang iniwan ng Panginoon na ating pong ginagawa. Dito, unang linggo, ginagawa po natin ang communion, Santa Cena. Ito po yon. At ang pangalawa po ay baptism, water baptism.
mga kapatid. So sa pamamagitan po nito, tayo po ay nire-remind ng Diyos yung ating commitment, ating covenant. Una, sa Panginoon, and then sa community of believers, sa isa't isa, mga kapatid. Yung mga kasama natin. At dito po yan sa church. Hallelujah. So kapag tayo po ay nag-take ng mga elemento dito po sa ating communion, sa ating pong Santa Cena, nire-refresh po natin, sinasariwa po natin yung ating covenant, commitment sa Panginoon. At yung ating commitment sa isa't isa. Bilang bahagi kasama sa isang katawan, mga kapatid. Hallelujah. So ngayon po yan ay sa Panginoon. Yan. About sa spirituality, sa ating pamumuhay spiritual. Ngayon, pag sa church, sa local church, it's about the organization. Kaya meron po tayong water baptism. Tayo po ay nakaka-identify, tayo po ay nakikisa kay Kristo, kaya may iba po nagbabautismo, pag ganon. May iba, biniwisikan lang. Bakit tayo inihihiga? Kasi we are buried with Christ. Paano ba yung ilibing mamatay? Paano ba yun? Nakaupo ba? Yung bang nililibing nakaupo? May nakita na ba kayo nilibing nakaupo lang siya doon? Meron? Meron? Kasi sabi ito sa Bible, we are buried with Christ. Kaya, Pastor, bakit kayo ganyan magbautismo? Parang inihiga mo pa. Kasi sabi, we are buried with Christ sa baptism alangang ganun ko lang. Uupo lang na ganun, mas madali, di ba? Yung iba na hirapan talaga pag kasi sabi sa Bible, we are buried with Christ. Kasama tayong nalibing. So, parang ikaw ay namatay na gano'n, kaya ginaganon ka. Hindi kayo, iniupo lang. Tawagin nga po natin yung mga nandito na nagpabautismo. Tawagan po natin sila. Hindi po yan AI. Totoo po nangyari ito. Haligay po kayo para maniwa. Yung mga nagpabautismo, halig kayo. Palakpakan po natin sila sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Halig kayo. 15 to, kung hindi ako nagkakamali. 15 po sila, 15. Nandito po sila. At mga kapatid, yung iba po, sabi nila, Pastor, overnight yan, malayo pa. Hindi kami pwedeng sumama dyan. Magkakaroon po tayo this year, ang hindi pa po nababautismuhan. Dito lang, malapit lang, Grande Vita lang, walking distance lang. Yung mga hindi pa po nababautismuhan, pagkakataon na ninyo. Malalaman nyo yan, dyan lang po. Kasi ito, malayo po ito kasi may kasama po yung outing ng team, ng encounter team, kaya nag-overnight po yan. At saka medyo malayo. Kaya yung iba, sabi nila, hindi ako pwedeng mag-overnight, hindi ako pwedeng ganyang malayo. Kaya mga kapatid, dahil may mga hindi pa po nabautismuhan, dahil kinakailangan po ito Ito po ay ordinansa ng Panginoon. Kaya mag-schedule po tayo ng bautismo pa po dito. Diyan lang po sa Grande Vita, lalakarin lang natin. So, malapit lang po. Kaya yung iba na hindi pa po Mga kapatid, mahalaga pong maunawa natin yung pong tinatakbo ng church. Sabi ko po sa inyo, combination po ito, yung pangkaharian ng Diyos na ginagawa natin, base po sa Biblia, bakit natin ginagawa ito. At, habang tayo nasa lupa, pang-organizational. Opo. Ano po magiging bearing nito? Ibig sabihin, once na kayo po ay nag-commit na sa local church, kayo po ay babautismuhan. You will adhere doon po sa tenets of faith, yung pong batayan ng pananampalataya ng church. Mahalaga po yun. Yun ang may nakabase sa salita ng Diyos. Kayo po ay pinakikita nyo sa public na kayo po ay kaisa ni Kristo. Kaya kayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Hindi tayo nagbabautismo ng sekreto. Halimbawa, kaming dalawa lang, isa ka lang, tayong dalawa lang. Hindi po, in public po ito. In public po ang water baptism. Kinakailangan po in public yan, mga kapatid. You are identified with Christ. At ang water baptism po, makompleto po nyo ang ating destination to. Kung titingnan nyo ang ating travel, tingnan po nyo yun, dala nyo. Nandito po yan. Hindi kayo makakapunta doon sa destination 3 kapag hindi po kayo nabautismuhan. Kung titingnan po yung travel natin mga kapatid. So, sa UPC Bignay, madaling ma-identify
when it comes doon po sa regulasyon ng organization na nire-required po ng ating government agency para malaman saan ka bang membro. At tanongin nila, ilan ba ang membership ng UPCI Bignay as a local church? So mahalaga po, meron po tayong supporting documents. Aside po dito sa ating travel passport, meron po mga supporting documents. Ito po, water baptismal certificate. Ito po ay supporting documents ng ating passport. Okay, nakuha po nyo. Kasi sa ating pong passport, doon po sa destination 2, consolidate, meron po diyang covenant water baptism. Ano? So kayo pong nagpabautismo, ay nagkakaroon po kayo ng commitment sa local church. At dito po kayo magkukommit sa local church. Maliban po sa inyong commitment sa kaharian ng Diyos, sa Panginoon, kayo po ay nagkukommit dito sa local church. Naunawaan po niyo yun. Kaya, ang inyong supporting documents ay nandito po ang letterhead, Universal Pentecostal Church Incorporated, Jesus Christ the Savior Church. Yan po. Yan po ay supporting documents ng inyong passport, mga kapatid. Doon po sa Destination 1, Connect, ang supporting documents, kasi sa Connect, nandun po yung encounter. Sa Destination 1 Connect, kailangan pamilya po kayo sa inyong travel passport. Ang magiging supporting documents po ay yung certificate po niya ng encounter. Paano malalaman? Sabi mo, nag-encounter na ako, binago na ka ni Lord. Ano ang iyong supporting documents? Pakita mo, wala kang certificate. So, kailangan mag-encounter ka. Kasi wala kang maipakikitang dokumento. Nakuha po nyo? Kung paano mahalaga po ang supporting documents. Kaya ito po, itinatama po ito. Yung birth certificate nyo, dapat tugma po yung tinala dito. Yung birth date, may birth date po dito eh. Yung pong pangalan, dapat tugma po yon. Dapat naibigay nyo yung tama. Pati yung pangalan nyo. Pati yung pangalan nyo. Kasi supporting documents po ito. Pwede po. Ang iba po, yung mga nag-abroad, umingi po ng ganito. May mga membro po tayo nag-abroad sila. Umingi po sila ng ganito. Water baptismal certificate. Opo. Aside from birth certificate, ito po. Dinagdag po nila ito. So kayo po ay nagko-commit sa local church. Naunawaan po ba niyo yun? At kayo ay nakahanda na anuman yung tenets of faith, yung fundamental belief, anuman yung pagiging membro po ng UPCI Bignay, ay tutuparin. Pwede ba niyo itaas kamay nyo? Kanang kamay. Yan. Ibig sabihin, nagko-commit po sila, nanunumpa po sila. Kasi ito po, kahit ito po ay papel lang, mga kapatid, mahalaga pong maunawaan natin ano po ang katumbas nito. Ano po ang pumapalob dito? Na tayo po ay nagko-commit sa isang local church. Para pag nagbilang ang government agency, halimbawa, ang PSA, ilan ang membro ng church na yan? Bugos yata ang church na yan. Parang walang mga tao. Meron po tayong listahan. Amen? Mga kapatid, listahan po. Ito po yung mga members po ng UPCI Bignay. Meron naman pala. So, si pastor, makakapag-renew po ng lisensya sa pagkakasal. Pag walang membro, hindi makakakuha ang pastor ng lisensya sa pagkakasal. So, yan po. Kaya mahalaga po yung ginagawa natin na meron po tayong ganito dahil required po ng government agency. Kasi organization po tayo. So meron po tayong pangkaharian ng Diyos, meron din po tayong pangkaharian sa lupa. Magagamit po yan. Okay po? So wag po niyong kaliligtaan ang ating travel passport. Meron po yan. Bawat destination po yan. Okay, baba na ninyo. Amen. Amen. Kasi alam nyo, saglit lang nga yun, dapat matagal pa eh. Kasi para magkaroon ng wisdom of God, kailangan mag-sacrifice ka, matagal ka talagang. Hindi, saglit lang yun. Buti nga hindi ko pa kayo pinaluhot eh. Hindi, kasi nasa level pa sila ng water baptism. Pero pag kayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating travel, may destination 3 po tayo. 4, ito na po. Lalo kapag about leadership na po. So, patindi na po yan. So, may mga required po dito ng mga seminars, training na dapat atinan.
So tingnan po niyong maigi yan kasi yan po ay nakalagay po dyan. So dito po, destination 2 na sila, consolidate, water baptism, at magkaroon po tayo ng parenting seminar. Nagkaroon na po tayo sa kids camp, maigsi lang po yon. Pero doon po sa ating S-Travel Passport, mga kapatid, ay meron po tayong parenting seminar. Diyan po sa Destination 2. Yan po. Titingnan nyo yung D2 Consolidate Membership Covenant, Water Baptism, at meron pong seminar, Family Seminar, Parenting Seminar. Okay po? So this year po, magaganap po ito. Ipababatid po sa inyo, especially po mga parents. Mahalaga po ito, itong family seminar na ito. Okay. So, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Pwede po bang samahan to ng parents nila at saka cell leader? Baka nandito po yung mga magulang ng mga kapatid. Especially, so, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Pwede po bang samahan to ng parents nila at saka cell leader? Baka nandito po yung mga magulang ng mga kapatid. Especially po yung mga minors na narito. Pwede po kayong lumapit. Salamat po at pinahintulutan po nyo. Kahit minor yung ibang mga nagpabautismo, pinahintulutan. Pwede po ba yung ikuhan po natin yung mga magulang? Mga magulang po, natutuwa po tayo, pinahintulutan po nila. So palapakan po natin sila. Kung wala dito yung parent, yung cell leader, spiritual parent, wala yung parent ng mga, kung nandito yung parent, pwede po ba, lapit po kayo. Asawa ng, pwede ba lapitan? Lapit yung asawa. Yung asawa. Okay. Yan. Amen. Palapakan po natin sila. So kasi kailangan po ito ng community po kasi kaya tinawag ko po yung parent, mga magulang, saka yung cell leader. Kasi kayo po ng backup support. Kasi community nga po. Hindi nila kakayaning mag-isa. Hindi po. Kasi marami pong mga bumabatak ngayon. So kailangan po nila ng support system. Yung grupo na magsusupport po sa kanila. Mas marami, mas maigi. Kaya yung small group, malaking bagay na yun, kahit small group lang yun. At tapos yung family po nasusuporta. Kung nandito na po yung kanilang mga magulang, malaking bagay po ng support ng parents. Atin po silang ipag-pray. Pag-pray po natin. Pwede po ba kayong tumayo? Taas po niyo yung kamay. Ituon po niyo sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa araw pong ito, salamat. Dahil narito po, ang mga nag-commit po, una po sa iyo, nakipag-covenant po sa iyo. Mga kapatid po na sumailalim po sa bautismo sa tubig, sila po ay pinakita po nila na sila po ay kaisa sa iyo, Panginoon. Kung paano ka po namatay at ikaw ay nabuhay magmuli, sila po ay ganon din. Namatay na po sa dating pagkatao at nabuhay na po sa bagong katauhan na nilikha mo po sa bawat sa kanila. Nandito po sila ngayon, kasama po ang kanilang mga magulang, asawa at mga spiritual parents and leader. Tulungan mo po sila, Panginoon. Basbasan mo po sila. Salamat at bukod po sa pakikipag-covenant, pagko-commit po sa iyo, ay nagkaroon din po sila ng commitment sa local church na ito. At karamihan po sa kanila ay they are joining Panginoon Dependent Ministry. Salamat po Panginoon sa commitment po nila upang patuloy pong mapalagan at mapalawak po ang iyong salita sa pamamagitan ginagamit mo ang local church na ito, Panginoon, sa basbas mo. At gagamitin mo patuloy ang bawat sa kanila at patuloy po silang lalago sa pananampalataya. Bawat pamilya ng bawat isa sa kanila, Panginoon, lalo na po yung mga pamilya po nila na maaaring hindi pa po nila nakakasama sa pananampalataya, gagamitin mo po sila, Panginoon, bilang buhay na patotoo sa kanilang pamilya at pagpapalayo mo po ang bawat pamilya ng bawat isa sa kanila. Purihin ka, dakilahin ka. Sa pangalan ni Jesus ay magsabi lahat ng Amen. 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 Thank you po. Thank you po. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. At habang dinidistribute po yung baptismal certificate, mag-ready na po yung mga ating pong mga magsiserve po sa ating Santa Cena. Susunod na po dito yung ating communion sa ating pong Santa Cena.